Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 671. Ilang segundong nasa sariling mundo si Sofia hanggang sa dumapo sa kanya ang matalim na tingin ng lalaki. Noon lang siya nakabawi at lumapit sa kanya. Bigla na lang siyang halos mawalan ng balanse dahil sa madulas na daan sa ilalim niya. Sigaw niya nang mawalan siya ng balanse at nahulog sa braso niya. Niyakap siya ni Arthur para pigilan siyang mahulog, pero nahuli siya ng segundo. Habang yakap-yakap ni Sofia ang mga lalaki, lumuhad siya sa harap ng mga binti nito at napakalapit ng mukha nito sa isang lugar kung saan ituturing ng isang lalaki na nagtatagpo. Gusto niyang mamatay on the spot. Napayuko siya at napabuntong hininga dahil sa buong panahon ng pagkakakilala niya, ito na ang ika-umpteenth time na makita siyang nahihiya. Buti na lang at walang tao sa paligid nila. Kaya, inabot niya ito at tinulungan siyang tumayo, ngunit ang mukha nito ay mas mapula pa sa hipon. Sorry. Hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay habang ang mahahabang payat nitong mga daliri ay nakahawak sa kanya. Halata namang hawak niya si Sofia sa poster na parang maghahalikan na sila. Dumaan sila sa pasukan at umakyat sa mga hagdan, na tinatansya nilang nasa layo na 200 metro, kung saan naroon ang pangunahing simbahan. Nasa kalagitnaan na ng pag-akyat ay pinagsisihan ni Sofia ang kanyang desisyon habang hinihingal. Sa lahat ng lugar na maaari niyang imungkahi, bakit kailangan niyang magmungkahi ng simbahan sa burol? Sa kabaligtaran, ang lalaki sa tabi niya ay nakaka-relax. Hindi siya hinihingal at hindi rin namumula ang mukha. Habang dahan-daang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok sa medyo magulo na estado, naging kasing sexy siya nito. Hindi ka na makakaakyat, nakangiting tanong ni Arthur. Kaya ko pa, ngayon na siya ay nasa ilalim ng kanyang mga tingin, siya ay matapang na sumagot. Kakayanin ko kahit sa isang hininga. Ipinagpatuloy ni Arthur ang kanyang pag-akyat habang si Sofia ay pinilit ang kanyang sarili na sumunod mula sa likuran habang natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ngayong nasa tuktok na sila ng burol. Pakiramdam niya ay sulit ang pagsusumikap dahil kapansin-pansin ang mga tanawin mula sa kinaroroonan nila. Ang sinaunang simbahan ay kahawig ng isang tahimik na lugar na may malawak na kasaysayan sa likod nito. May hawak siyang bote ng tubig, na dinala niya mula sa sasakyan. Tapos, naglakad siya palapit sa kanya at inabot ang bote sa kanya. Inumin mo. Nang makita ni Sofia sa kalahating laman ang bote, napagtanto niyang nainom na niya ang kalahati nito at iniwan ang natitira para sa kanya. Anong meron? May laban ka ba sa laway ko? Nabasa ni Arthur ang iniisip niya. Umiling siya at same time na kinuha iyon nang namumula ang mukha bago niya tinanggal ang takip ng bote. Sino ba naman ako para Sir An? Naghalikan na nga kami ano naman ang pinipili ko. Parehong pumunta sina Sofia at Arthur sa pangunahing lugar ng simbahan kung saan makikita ang mga kandila para magamit nila sa pag-aalay ng kanilang mga panalangin. Pagkatapos, kumuha siya ng 6 na kandila at sinindihan ito bago ibinigay sa kanya. Sundin ang aking mga aksyon at sabihin ang iyong mga panalangin. Sabi nila, may mga milagrong nagaganap kung dito ka magdasal, kaya sana pagbigyan. Nang kunin niya ito ay sinundan niya ito ng kainahinala. Una, iniwan nila ang mga matangkad na kandila sa lalagyan ng kandila sa isang gilid ng simbahan bago sila pumunta sa mga bangko at lumuhad. Walang kamalay-malay si Sofia na nag-wish siya ay nakadilat pa rin ang lalaki sa tabi niya habang pinagmamasdan ang magandang ngunit seryosong mukha nito. Para bang sinisikap niyang magdasal ng same time. Nang matapos iyon, gamulong ang mga sulok ng labi niya sa isang ngiti. Nang mangyari ito, naging sanhi ito ng hindi malay ni Arthur na sumunod at nang makita niya ang kanyang matangkad na mapupulang makapal na labi, bumili ng tibok ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang nakakasilaw at mahahabang pilak mata nito, dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa paraang nakakatawa, para magkunwaring nasa kalagitnaan siya ng pagdarasal. Ngayong pagkakataon na ni Sofia na humanga sa kanya, napagtanto niyang hindi pa rin siya nagdasal. Mas lalo siyang gamwapo ngayong nakapikit na ang mga mata. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay tila masusing inukit ng mga anghel sa itaas na may perpektong sukat. Marahan siyang napalunok at nagkikimkim ng hindi maipaliwanag na mga iniisip habang pinagmamasdan siya. Anong nangyayari?
Dahil ba hinalikan niya ako? Nagsimulang bumili ng tibok ng puso niya habang iniisip iyon. Teka, hindi ito nangyayari ayon sa plano. Ako yung nanligaw sa kanya para mahulog siya sa akin, tapos hihingi ako ng tawad. So, bakit ba ako nagdadalawang isip tungkol sa kanya? Bagamat nakapikit ang mga mata ni Arthur, sensitive siyang tao at alam niyang sinusukat siya ni Sofia. Dahil dito, sinadya niyang imulat ang kanyang mga mata. Pagkalabas mula sa pangunahing lugar ng simbahan, dumating sila sa community center kung saan hindi niya napigil ang sabihin, "Young Master Wise, dito nagkikita-kita ang mga kabataang single para makihalubilo sa isa't isa. Gusto mo bang magtungo at makilala ang kanilang mga babae? Who knows baka mamit mo ang MS mo." Tama. Kabanata 672. Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Sofia, nagtanong siya sa seryosong tono, "So, ibig sabihin, gagawin mo ba ang lahat ng sasabihin ko simula ngayon?" "Gawin mo." Biglang namula ang mukha ni Sofia, pero matapang na sinagot niya ito. "Oo. Magkakaroon ka ng 1 oras para bumalik sa aking villa," hinihingi niya. "Oo naman. Babalik ako kaagad." Tumugon siya bago niya ibinaba ang telepono ng maluwag. Ang utang ay binabayaran. Hindi na kailangang maghirap sina nanay at tatay para mabuhay, at makakasama ko siya habang buhay. Pakiramdam ni Sofia ay parang nawalan siya ng ulirat habang nakatingin sa sikat ng araw sa labas ng bintana. Nagulat siya na hindi niya naramdamang nakulong siya nang maisip niyang makakasama niya ng matagal si Arthur. Sa halip, nagpasaya ito sa kanya at anabangan pa niya ito. Makalipas ang 1 oras, pumunta si Sofia sa villa ni Arthur at naabutan si Emily habang kumakain siya ng kanyang afternoon tea. Noong una siyang nakita ni Emily, galit na galit siya kaya naisuka niya ang kanyang tsaa at biglang tinawag si Sofia, "Hoy, ikaw. Halika dito." Agad namang lumapit si Sofia sa kanya nang marinig niya iyon. "Maaari ba kitang tulungan sa anumang paraan, Miss Jennings?" Biglang itinulak ni Emily ang mga dessert sa mesa. "Dumi sa sahig. Halika dito at linisin mo." Pinagmasdan ni Sofia si Emily na kusang gumawa ng eksena. Kung noon pa man, siguradong hindi na niya papansinin si Emily. Ngayon, gayon pa man, iba na ang mga bagay. Ang bisita ni Arthur ay si Emily habang ako naman ay nagtatrabaho sa kanya. Kaya, ang paggawa ng mga bagay na ito ay magiging natural sa akin. "Oo, Miss Jennings." Napaluhod si Sofia at pinulot ang mga panghimagas na nalaglag sa sahig, ngunit bigla na lang natapakan ni Emily ang isa sa mga dessert gamit ang kanyang sapatos. Hinubad niya ang mga ito at sinabing, "Marumi ang sapatos ko sa ilalim. Bakit hindi mo hugasan ito pagkatapos mong linisin ang kalat na ito?" Tumanggaw si Sofia at patuloy na nagpupunas ng sahig habang nakaluhod. Lumabas si Arthur sa front entrance bago siya dahan-daang pumasok. Nakita niya si Emily sa hardin, naka-cross-legged sa isang reclining chair na may hawak sa isang kamay at mga dessert na nakalatag sa sahig sa ilalim niya. Pagkatapos, napansin niya si Sofia, na nakaluhod at kumukuha ng mga panghimagas sa lupa na parang isang utusan. Naalimpungatan si Emily habang pinapanood si Sofia na nililinas ang kalat na sinadya niyang ginawa nang marinig niya ang malamig na boses ng lalaki na nagsabing, "Huminto ka sa paglilinis." Tumigil sa paglalakad ng kamay ni Sofia nang marinig ang boses na iyon. Then, nilinggan niya ang lalaking papalapit sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang pagpupulot ng mga panghimagas na iyon sa halip na bumangon. Hinayla siya ng isang kamay na nag-abot para kunin iyon. Nang marinig niya ang boses ng lalaki ay medyo masama ang tingin nito. "Sabi ko, stop peeking. Bingi ka ba?" Binawi ni Sofia ang kamay niya habang nakatingin sa ibaba. "Oo." Pagkatapos ay tumingin siya sa sapatos ni Emily, na inilagay sa isang tabi at sinabing, "Miss Jennings, hayaan mo akong linisin ang iyong sapatos." Hindi napigilan ni Emily ang mapangiti nang makitang marunong umasta si Sofia. "Siguraduhing linisin ito ng mabuti," dagdag niya. Alam ni Arthur ang nangyayari dahil kilala niya si Emily. Nakita niya ang mga dessert sa sahig at ang mga mantsa ng dessert sa kanyang sapatos. "Si Emily, personal maid ko siya. Mangyaring utusan ang iyong mga personal na attendant na pangalagaan ang lahat ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Huwag mo nang turuan si Sofia," sabi niya kay Emily habang inutusan si Sofia, "Tumigil ka sa paglilinis at sumama ka sa akin sa loob."
Emily pouted her lips unhappily and demanded, "Artie, bakit hindi ko siya magawang gawin ang gusto ko? Paano siya mas mahusay kaysa sa aking lingkod?" No means no and it's final na. Napanatili ni Arthur ang kanyang kalmadong paraan. Pagkatapos, kinaladkad niya si Sofia papunta sa sala kung saan pinaalalahanan niya ito, "Moving forward, you must serve me only at wala nang iba." Bahagyang namula ang maislan na pisngi ni Sofia nang marinig niya ang mga salitang nagsilbi lamang sa akin dahil ang mga ito ay hindi kapani-pani walang malabo na magiliw na mga termino. Gaya ng dati, ginawa niya ang sinabi sa kanya at tumanggo. "Naiintindihan ko. Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga." Ibinigay ni Arthur ang kanyang mga tagubilin. Hindi niya ito maasikaso ng matagal dahil may asisikasuhin siyang negosyo. Bumalik si Sofia sa kanyang silid at nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa kanyang ama pagkatapos noon. Nakipag-ugnayan siya para tingnan kung si Arthur ang tumulong sa kanya na bayaran ang kanyang utang. "Tatay, oo, ginagawa ko ngayon para sa kanya, kaya baka matagalan pa bago ko kayo makita ni nanay. Logically, dapat kong kamuhian siya dahil kinuha niya ang aking kumpanya sa pamamagitan ng puwersa. Si Drake ay nakakaranas ng mga damdamin na medyo magkasalungat. Bakit niya kinuha ang negosyo mo, Dad?" Pagtataka ni Sofia. "Ito ay dahil pinamamahalaan ko ang negosyo ng hindi mahusay at nabigong kumita." Napabuntong hininga si Drake. Naalala niya kung gaano kalupit si Arthur noong huling kinuha niya ang negosyo. Walang pagpapakilala o paunang abiso dahil pasimpleng sumulpot ang lalaki at kinuha ang kanyang kumpanya. Kabanata 673. Ginamit ng isa sa kanyang iba pang mga kasosyo sa negosyo ang mga bahagi ng kumpanya bilang collateral para sa pautang na daang bilyong dolyar. Para sa kadahilanang ito, ang kumpanya ay naibenta at ang mga nalikom sa pagbebenta ay ipinadala sa bangko. Nang maglaon ay nalaman na si Drake ay may pananagutan din sa isa pang utang, na kinuha sa kanyang pangalan. Ito ang nasabing utang na binayaran ng buo ni Arthur. Galit na galit si Drake ngunit wala ring magawa. Gayunpaman, wala siyang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Dahil dito, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Higit pa riyan, lagi niyang pinaplano na magretiro balang araw. "Dad, focus muna sa kalusugan mo," pag-alo ni Sofia sa kanya. Tumayo siya sa tabi ng handrail sa ikalawang palapag at tumingin kay Arthur na nagtatrabaho sa kanyang laptop sa ibaba habang nagsasalita ito. Ang lalaki ay tila napakalamig, stoic, at kaakit-akit sa parehong oras. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na hinalikan siya ng mga labi nito na masuyong nakaawang. Dumating si Anastasia sa kumpanya kaninang umaga para makipagkita sa ilang mahahalagang bisita. Bilang isang designer ng alahas, palagi siyang matulungin at matyaga sa mga kliyente. Kahit na siya ay may prominenteng katayuan ngayon, nakipagkita pa rin siya sa bawat kliyente at ang marangal na ugali niya ay nakabihag sa kanila. Pagkalipas ng wala pang kalahating oras at 2 tasa ng kape, nakuha niya ang halos 10 milyong halaga ng mga custom na order para sa 3 kilalang babae. Alam ni Anastasia na ang merkado ng alahas ay nagiging lalong mapagkumpetensya. Nangangahulugan iyon kung talagang gusto nilang humiwalay sa kanilang lumang operating model. Kailangan nilang gawin ang lahat sa tuktok na dulo at gusto niyang itayo ang Bergua sa isang nangungunang kumpanya sa industriya. Sa kanyang panahon bilang isang empleyado sa Bergua, alam niya na ang kumpanya ay may maraming hindi produktibong kawani. Alam niya na ang karamihan sa mga tamad na ito ay mga executive level na nakatanggap ng malaking perks mula sa kanilang mga posisyon na hindi gumagawa ng anumang pagsisikap. Sa pag-iisip na ito, ginawa niya ang desisyon na muling ayusin ang buong organisasyon at muling pag-deploy ng mga tauhan. Pinakatiwalaan ni Anastasia sina Felicia, Larry, at Mason sa lahat ng mga empleyadong kilala niya at nasa conference room na sila sa yugtong ito. Ang proseso ng reformasyon ng tauhan ay mabilis na dinala sa conclusion. Ang vice-presidente ay hawak ni Larry habang si Felicia ay na-promote sa regional chief director. Sa kabilang banda, si Mason ay binigyan ng agarang promosyon at may responsibilidad na patakbuhin ang pangkalahatang operasyon ng negosyo ng Bergua Couture Line bilang general manager. Ang unang bagay na kailangang gawin ni Anastasia ay bigyan sila ng mga responsibilidad na angkop para sa kanilang antas ng kadalubhasaan. Sa hapon, sumailalim sa pagbabago ang mga executive ng Bergua Organization.
Ang lahat ng mga manager na naniniwala na ang mga ito ay ligtas at mahusay na nabayaran ay ibinaba sa mga posisyon na hindi gaanong mahalaga samantalang ang kanilang mga sweldo ay nakabatay din sa kanilang pagganap sa pagbebenta. Samantala, na-promote at muling na-rehire din ang mga empleyadong nagtatrabaho sa same time at tapat sa kumpanya. Ilang sandali, umalangaw sa malaking opisina ng Bergua ang mga ingay ng mga reklamo at rants habang ang mga na-rehired ay sabay na napagtanto na ang pinakamataas na pamunuan ng korporasyon ay nagsagawa ng patas at katarungan. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagudyok sa kanilang malakas na kalooban na italaga ang kanilang sarili sa kanilang trabaho. Nang matapos na niyang ayusin ang kumpanya, tinitingnan ni Anastasia ang ilang mga dokumento sa kanyang opisina. Bigla niyang narinig ang boses ni Grace na nagmumula sa labas at sa intonasyon ng ginang, parang may kinakabahan siyang pinipigilan. Hindi ka makapasok. Si Pangulong Tillman ay nagtatrabaho. Regardless of what, hindi pa rin napigilan ni Grace ang matipunong lalaking manager with that petite figure of her. Nagkataon na isa itong lalaking manager sa mga executive na nalipat sa orihinal niyang posisyon. Pakiramdam niya ay nagbitiw siya. Itinulak niya ang pinto at tumawid sa mesa ni Anastasia. President Tillman, ano ang ibig sabihin nito? Ako ay nagtatrabaho sa Bergua sa loob ng 8 taon. Sigurado akong makakakuha ako ng ilang kredito para sa aking mga pagsusumikap, ngunit paano mo ako mapapababa ng ganoon lang? Sa pagmamasid sa agitated na lalaking manager sa kanyang harapan, kalmadong tumayo si Anastasia. Tinitigan niya ng matalim na tingin si Gordon Quigley, ang lalaking manager, at nagsalita, Mr. Quigley, dapat kong ipaalala sa iyo na hindi susuportahan ng Bergua ang mga idler mula ngayon. Maaari mong isumite ang iyong pagbibitiw kung hindi mo nais na makipagtulungan sa desisyon sa paglipat na ito. I'm more than happy to receive your resignation letter. Anastasia, sa tingin mo ba napakagaling mo? Ikaw ay walang iba kundi isang simpleng designer na naging maswerte at nakaakyat sa tuktok. Ngumuso si Gordon, pagkatapos ay mabilis niyang idinagdag, all in all, you successfully seduced a man like Elliot just because you have a pretty face. Sinasabi ko sa iyo, nakahawak na ako sa posisyon ng isang manager bago ka pa man sumama sa Bergua. How dare you demote me now? At saka, hindi nilayo ni Anastasia na alagaan ang sino man sa kumpanya. Kaya naman, malamig niyang sinabi, naglakas loob ako dahil ako ang amo ng Bergua. May karapatan akong gumawa ng anumang desisyon. Anastasia, pwede mo akong ilipat sa ibang posisyon, pero hindi ako ayos na may sweldo. Kung hindi mo ito ipapatupad, magwawelga ako kasama ang lahat ng tauhan ko. Dahil si Gordon ay dating manager ng Bergua, marami siyang mga subordinate sa ilalim niya. I dare you kung mayroon kang ganitong kakayahan. Titingnan natin kung ang ebidensya sa aking kamay ay magpapakulong muna sa iyo, o mauna ang iyong strike. Pagkatapos niyang magsalita, mahina niyang ikinukwento ang mga paratang niya. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Nakalkula ko ang lahat, halaga ng pera na iligal mong inilipat sa lahat ng mga taon na ito ay hindi bababa sa higit sa 8 milyon, kung hindi 10 milyon. Kabanata 674. Nang marinig ni Gordon ang mga salita ni Anastasia, ang yabang sa kanyang mukha ay agad na naging gulat. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang kalmado habang sinasabi niya, President Tillman, dapat ka man lang magbigay ng ebidensya kung gusto mo akong hatulan para sa gayong mga krimen. Ebidensya. Sa oras na makuha ko ang ebidensya, iyon din ang oras na makikita kita sa korte. Sigurado ka bang gusto mong makuha ang mga bagay sa isang pangit na lawak? Tanong ni Anastasia sa kanya habang naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib. Ngayon, nakasuot siya ng puting blouse at high-waist hip skirt. Ganito ang pananamit, mukha siyang balingkinitan at nakabibighani habang naglalabas ng dominanteng aura sa parehong oras. Dapat mong malaman ang pangkat ng mga abogado sa ilalim ng Presgrave Corporation ay hindi magkakaroon ng awa sa sino man sa korte. Malamig na tinitigan ni Anastasia si Gordon gamit ang kanyang mga pare ng magagandang orbs. Nang marinig niya ang mga salita nito, agad na napigilan ang kausap niya noong una siyang pumasok. Sa sandaling ito, natakot siya sa labas ng kanyang talino. Kaya naman, mabilis siyang ngumiti at nagmakaawa, pakiusap. Sa pangalawang pag-iisip, mas mabuting mag-resign ka na.
Ayaw niyang bigyan siya ng pagkakataong magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras sa kumpanya. Si Gordon ay isang taong laging masigla at mapusok. Kaya naman, agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay nang marinig niya si Anastasia na humihiling sa kanya na magbitiw. Galit na tumitingin sa kanya, gusto niyang humagulgol. Ikaw. Gayunpaman, bago siya makakuha ng pagkakataong gawin iyon, bumukas ang pinto sa likuran niya. Agad namang pumasok ang dalawang bodyguard na nakasot. Habang ang bawat bodyguard ay nakatayo sa kaliwa at kanang bahagi ni Gordon, binigyan siya ng mga death glare na parang nagpapaalala sa kanya na huwag lumampas sa dagat. Muli niyang pinakalma ang galit niya. Tapos, ngumuso siya. Mabuti, magre-resign na ako. Nang makaalis si Gordon, umalis ang mga bodyguard sa opisina ni Anastasia at binantayan ang pasukan sa kanyang opisina. Nang maglaon, nakatanggap si Anastasia ng panloob na tawag sa telepono. Pag-abot, sinagot niya ang tawag. Hello. Nabalitaan ko na pinaalis mo ang ilan sa mga executive. Ang mahinang boses ni Elliot ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Well, alam mo naman na hindi ko siya kayang ipagpatuloy ang pagpapatuyo ng burgwa. Hindi ko kukonsintihin ang pagkakaroon ng ganoong karakter sa kumpanya, she explained. Habang nagsasalita siya, medyo may determinadong vibe sa tono niya. Susuportahan ko ang anumang gawin ng aking asawa, ngunit siguraduhing sabihin mo muna sa akin kapag nakatagpo ka ng panganib sa susunod na pagkakataon. Paalala ni Elliot sa kanya. Nauna siyang nakatanggap ng tawag sa SOS mula kay Grace. Ayon kay Grace, may isang lalaking manager daw ang pumasok sa opisina ni Anastasia. Dahil nasa labas si Elliot, maaari lamang niyang italaga ang mga bodyguard na protektahan muna siya. Si Anastasia ay hindi psikolohikal na natakot sa sino mang hindi katulad ni Elliot. Marahil ito ay may kinalaman sa pagpapalakas niya ng kanyang sarili mula pagkabata. Nang marinig niya ang mga salita ni Elliot, ngumiti siya at sinabi, paumanhin dahil nag-alala ka. Ang kaligtasan ng pamilya ay palaging nauuna sa aking puso. Nang marinig niya ang seryosong tono ng boses nito, tumingin din siya sa bagay na ito sa mas seryosong paraan. Ipinapangako ko sa iyo na matututo akong protektahan ang aking sarili. Tandaan mong hiling kay Adriglana na samahan ka palagi, panawagan ni Elliot. Nagkataon, ngayon ang araw na nakalib si Adriglana. Kaya, wala siya sa panig ni Anastasia. Gayunpaman, nagpa siya si Anastasia na manahimik tungkol dito pagkatapos niyang maramdaman kung gaano nag-aalala si Elliot. Sure, nakuha ko. By the way, kumusta ang mga bagay sa Financial Summit? May nakilala akong ilang kakilala kanina, kaya malamang medyo late na ako uuwi. Sa pag-unawa sa sitwasyon ni Elliot, nagkomento si Anastasia, oo naman. Susuyuan ko si Jared na matulog muna. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto. Hence, she could only add, kung ganoon, ibababa ko muna ang tawag. Bye. Tumanggaw siya bilang tugon sa kanya. Pagkababa ng telepono, pumasok si Grace para maghatid ng apurahang dokumento. Dahil sa mabilis na inalis ng burgwa ang mga pest, sa loob lamang ng isang araw at nilinis ang vibe sa opisina, naging tensyonado ang mga nagnanais na magmukmap. Samantala, ginanap ang Financial Summit sa loob ng isang engranding bulwagan. Nakatayo sa gitna ng ilan sa kanyang mga dayuhang kakilala, tinatalakay ni Elliot ang direksyon sa ekonomiya at pag-unlad sa kanila. Sa sandaling ito, unti-unting lumapit sa kanila ang isang sexing figure. Habang ang staff pass ay nakasabit sa kanyang leeg at ang kanyang kaakit-akit na kasuotan, si Lorelai ay naglakad papunta kay Elliot na may ngiti sa kanyang mukha. Elliot, nagkataon lang, bati ni Lorelai. Pagtingin sa kanya, tumanggo siya. Lorelai. Elliot, nabalitaan ko na makikilala mo ang pinakamalaking tao mula sa Dansbury. Nagkataon na matatas ako sa wikang sinasalita sa Dansbury. Hayaan mo akong maging translator mo. Walang kahihiyang sinimulan niyang i-promote ang sarili sa kanya. Ayos lang. Malapit nang dumating ang aking tagapagsalin. Ayaw ni Elliot na mahirapan siya. Elliot, bigyan mo ako ng pagkakataong tulungan ka. Nagsimulang humagulgol si Lorelai na may malinaw na mga mata. Gayunpaman, ikanaway niya lang ang kanyang kamay. Ituloy mo lang ang negosyo mo. Pagkatapos noon ay dinala niya ang kanyang katulong na si Ray at umalis. Kinagat ang kanyang malarosas na labi,
Nilinggan siya ni Lorelai at tiningnan ang tuwid at kaakit-akit na silhwete ng likod ni Elliot. Kaagad, nakaramdam siya ng lungkot at panlulumo. Hindi kaya ayaw ni Elliot na bigyan ako ng pagkakataon na mapalapit sa kanya dahil lang sa mga senyales ng seduction ko noong nakaraan. Kung sa tingin niya ay titigil na ako, nagkakamali siya. Hindi ako isang taong madaling sumuko. Simula noong ipinanganak ako, alam ko na isa lang akong tool of interest na kinukuha noon ng tatay ko. Presgrave Corporation. Wala akong paraan, kaya kailangan kong tiisin ang hirap at sumulong. Nang maglaon, nang isagawa ang party sa ganap na 5 PM, sinadya ni Lorelai na akitin ang isang dayuhang negosyante. Alam niyang may pagnanasa ang mga negosyanteng ito sa kanyang kagandahan at hinahawakan pa siya nitong paminsan-minsan. Gayunpaman, nagpa siya pa rin siyang tiisin siya upang maisakatuparan ang kanyang masamang plano mamaya. Kabanata 675. Nang makita ni Lorelai si Elliot na pumasok sa isang pribadong silid upang magpahinga, sinadya niyang ihatid ang mga negosyante sa pintuan ng silid kung nasaan si Elliot. Huwag mong gawin ito. Let me go. Sinadya ni Lorelai na sumigaw sa wikang Ingles, ngunit hindi ito maintindihan ng mga dayuhang negosyante, sa pag-aakalang siya ay tumutustos sa kanya at lalong naging bastos sa kanyang mga aksyon. Sa panahon ng tunggalian, sinadya niyang pinunit ang mga damit sa harapan sa ibaba ng kanyang dibdib, na tumambad sa mga bahagi ng kanyang balat. Si Elliot, na nagpapahinga sa loob ng silid, ay walang alinlangang namulat sa kaguluhan at nakilala ang boses ni Lorelai. Binuksan niya ang pinto at tinulak niya ang lalaking nasa harapan niya habang hinihimas ang mga punit nitong damit. Sa gulat, sumigaw siya para humingi ng tulong, "Elliot, iligtas mo ako." Pagkatapos noon, bago pa man siya makasagot, yamakap ito sa kanya at ang kanyang damit ay kalahating bukas, na nagdagdag ng hangin ng pang-engganyo sa sitwasyon. "Umalis ka na." Nagalit si Elliot at sinigawan ang mga negosyante. Ang mga negosyante ay tila tuliro, hindi ba ang babaeng ito ang nagpasimula nito sa una? Bakit niya ipinakita ngayon ang kanyang sarili bilang isang biktima? Gayunpaman, ang taong ito ay hindi interesado sa pagkuha ng panganib. Sa sandaling makilala niya si Elliot Presgrave, galit na galit siyang humingi ng tawad at umalis. Ano ang nangyayari? Hinayla ni Elliot ang kamay ni Lorelai at tinulungan itong maupo sa couch. Napaluha siya habang nakagat ang mapupulang labi sa kahihiyan at tinitigan siya ng mahinang tingin na humahatak ng proteksyon ng isang lalaki. "Elliot, laking pasasalamat ko na nakilala kita, kung hindi, ako." Tinapos niya ang kanyang salita habang hawak niya ang kanyang damit gamit ang isang kamay, naiwan ang kanyang damit na natatakpan. "Hihilingin ko kay Ray na pabalaykan ka," sabi nito habang hinuhubad ang kanyang suit at ipinatong sa kanya. "Kung gayon, ang iyong suit. Isuot mo muna," sabi ni Elliot nang tumalikod ito sa kanya. "Salamat, Elliot," sagot ni Lorelai. Nagpapasalamat siya habang kinokontak niya si Ray para pauwiin siya. Isinuot niya ang mainit na suit na may malamig na pakiramdam at ang kanyang panunuya ay nagbigay ng impresyon na siya ay hindi maganda. Upang sakupin ang isang lugar sa puso ni Elliot, kailangan munang sirain ang kanyang hindi malalampasan na kasal kay Anastasia. Sa 10 PM, nakaupo si Anastasia sa sopa sa isang burgundy nightgown at nagbabasa ng mga dokumento. Mula nang magsimula siyang mga siwa sa mga operasyon ng Burgwa, mayroon siyang listahan ng walang katapusang mga dokumento na kailangan niyang basahin. Naunawaan na niya ngayon na kailangan ni Elliot na mag-ehersisyo ng maraming pagsisikap upang maayos na patakbuhin ang isang malaking korporasyon. Ang kabaligtaran sa kumpanya ni Elliot, ang Burgwa ay mas mababa sa 1,000 empleyado upang pamahalaan samantalang siya ay namamahala sa 10,000. Habang nagbabasa siya, natauhan siya sa paparating na tunog ng sasakyan at lumipas ang ilang sandali. Tumangala siya at nakita niya ang asawang nakatayo malapit sa elevator sa basement parking lot. Sa unang tingin, napagtanto ni Anastasia na may mali sa kanyang pagbabalik ngayon. Oo, iyon ang kanyang suit, na sinuot niya kapag siya ay lumabas. Ang lalaking ito ay nakasuot na lamang ng puting sando at itim na kurbata. Pagkatapos ay nagtanong siya sa pag-usisa, "Nasaan ang iyong suit?" Paliwanag ni Elliot, "Nagkita kami ni Lorelai ngayon sa summit. Sinaktan siya ng isang dayuhang negosyante at pinunit ang kanyang damit. Kaya, pinahiram ko sa kanya ang akin." Isang gulat na Anastasia ang nagpapanatili ng kanyang kaaya-ayang ngiti. Talaga,
Okay lang ba siya? Sabi niya, okay lang. Pagkatapos noon, humakbang siya para yakapin siya habang nagtanong, sinasadya bang magbihis ng ganito habang hinihintay mo ako? Bago pa siya makasagot, hinawakan siya ng lalaki sa pisngi, hinalikan ang kanyang mapupulang labi, at sinabi sa paos na boses. Oras na para maligo ang asawa mo. Hindi nakaimik si Anastasia. Masasabi ba niyang pagod na pagod siya kaya ang gusto na lang niyang gawin ngayong gabi ay ang matulog, kahit na pinamukha nitong gusto niya. Gayunpaman, ang lalaki ay naligo na, habang nakaupo siya sa sopa, hindi mabasa ang mga dokumento. Nagkataon bang nakilala ni Lorelai ang aking asawa matapos siyang saktan? Hanggang saan napunit ang kanyang damit? Ang summit ay isang mahigpit na internasyonal na komperensya. Ang mga tauhan ng seguridad ay nakatalaga sa loob ng mga gusali at ang mga bisita mula sa mga dayuhang bansa ay pinapayuhan na pumunta sa kanilang kalmado. Paano nila nagagawang saktan si Lorelai sa anumang paraan kahit na sa lawak ng pagpunit ng kanyang damit? Pagkatapos ng pagtatasa ni Anastasia, napagpasyahan niya na si Lorelai ay gumagamit lamang ng taktika ng pang-aakit bilang pang-anim na pandama ng isang babae ay karaniwang napakatumpak. Huling beses sa kasal, sa kabila ng matinding panunupil at mapagmahal na pag-uugali ni Lorelai, masasabi ni Anastasia na iniisip ng babae ang kanyang asawa. Kabanata 676. Bukod dito, ang kanyang ama ay masigasig na humingi ng tulong kay Elliot, kaya naman pinahintulutan niya ang kanyang magandang anak na babae na nasa tabi niya dahil ito ang pinakamadali at pinakadirektang bagay na gawin. Itinaas ni Anastasia ang tasa ng tsaa mula sa mesa habang natitinag ang kanyang nakakamanghang mga mata habang kailangan niyang bigyan ng tamang babala si Lorelai. Hindi niya, sa anumang paraan, kukonsintihin ang ibang babae na nakikialam sa kanyang relasyon sa kanyang asawa, na hindi alam ang ama ng kanyang anak kundi pati na rin ang kanyang asawa. Pagdating sa pagprotekta sa kanyang kasal, hindi kailanman magiging maluwag si Anastasia. Ang sino mang magtangkang makialam sa kanyang kasal ay mananagot sa kanilang mga aksyon. Sa gabi, sa sobrang pagod ay nakatulog siya sa mga bisig ng kanyang lalaki. Magulo ang buhok niya at hinalikan ni Elliot ang mukha niya na namumula pa. Ang maselang oval na mukha ng babae sa kanyang mga bisig ay tila pagod sa mahinang liwanag. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil ito ang kanyang nagawa at may dahilan siya para matuwa sa kanyang sarili. Hindi makatulog si Lorelai sa kanyang apartment. Isinabot niya ang suot ni Elliot sa rack sa harap ng kama. Nanatiling makinis at walang kulubot ang damit na hindi naplantsa. Sa isip-isip niya, kitang-kita niya ang suot nitong damit, na pumupuno sa magandang pangangatawan. Tumayo siya na nakapijama at may mapang-akit na aura habang hinihila niya ang suit mula sa rack, hinawakan niya ito sa kanyang mga braso para bumalik sa kama. Pagkatapos ay sinipsip niya ang pabango ng lalaki sa suit at mahinang napaungol. Inaasam niya ang araw na darating ang may-ari ng damit na ito at hihiga sa tabi niya, yayakapin siya, at matutulog. Naiintindihan mo ba kung gaano kita kamahal, Elliot? Nangingilid ang luha sa mga mata niya, parang nagdadalamati. Kinaumagahan, bumangon si Anastasia upang tingnan ang kanyang anak at nakitang nakasuot na si Jared ng uniforme ng paaralan, na nagbibigay ng impresyon na handa siyang mabuti para sa kanyang araw sa paaralan. Mommy, magiliw niyang inabot ang kanyang mga kamay para yakapin. Hinalikan niya ang maliit na ulo nito at sinipsip muli. Marahil ang lahat ng mga ina ay nakaaaliw na maamoy ang pabango ng kanilang sariling anak. Ang bango mo, Mommy. Inamoy niya ito na parang tuta, pagkatapos ay binuhat niya ito sa kanyang mga bisig at sumagot, magsipilyo at maghugas ng mukha. Nagbihis na si Elliot, isang puting kamiseta ang palaging paborito niyang damit at nakaka-relax ito sa tuwing ito ay ipinare sa isang pares ng suot na pantalon. Habang nasa loob ng banyo ang kanilang anak upang magsipilyo at maghugas ng mukha, sinamantala ni Elliot ang pagkakataon na yakapin ang kanyang asawa at tingnan ang kanyang kasuotan para sa araw na iyon sa paraang nagpapakita na sinusuri niya ito. Mahigpit din niyang idiniin ang pangalawang butones sa kanyang kamiseta, na sadyang hindi niya naayos nang magbihis siya sa umaga. Pagkatapos, utos niya sa kanya sa mahinang boses na tila naiinggit, huwag mong i-unbutton ito. Hindi ko ba pwedeng i-unbutton kahit mainit? Tumawa si Anastasia. Pagkatapos, babaan ang temperatura ng air conditioner. Ayaw lang ni Elliot na makita ng iba ang kanyang mga ari-arian at idinagdag, papapuntahin ko ang aking anak sa paaralan,
pupunta sa summit, at hilingin kay Adriglana na ihatid ka sa kumpanya. Okay, sige na. Tumanggo siya. Sinundan ni Jared ang kanyang ama palabas ng pinto habang pinagmamasdan ni Anastasia ang kanilang sasakyan na papaalis. Tiningnan niya ang oras, ginawa ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Lorelai. Lalabas na rin si Lorelai. Nang marinig niya ang pagtunog ng telepono, kinuha niya ito at tinignan. Hello, Anastasia, sagot niya na may pag-aalala. Lorelai, okay ka lang. Nabanggit ni Elliot kagabi na hinaras ka ng mga dayuhang bisita. Nag-aalalang tanong ni Anastasia. Ayos lang ako, buti na lang, tinulungan niya ako, mabilis na tugon ni Lorelai. Iyon ang dapat gawin ni Elliot basta ayos ka lang. Ayos lang ako, salamat, nakangiting sagot niya. Avail ka ba sa tanghali? Kain na tayo, tanong ni Anastasia sa kanya. Oo naman, kung tutusin, kailangan kong ibalik sa iyo ang suit ni Elliot. Sagot ni Lorelai na nakangiting ibinaba ni Anastasia ang telepono. Sige, magkita tayo sa tanghali. Ayaw niyang gawing excuse ni Lorelai ang suit, kaya't nagmadali siyang hilingin na ibalik ito. Nakahinga ng maluwag si Lorelai habang nakatingin sa suit na hawak niya buong magdamag. Talagang nag-aalangan siyang ibalik ito at pinag-isipan pa niyang ibalik ang suit kay Elliot isang araw dahil ito ay maituturing na pagkakataon upang makilala ang lalaki. Bigla niyang napagtanto na binabantayan siya ni Anastasia. Naisip niya na ang lahat ng kanyang mga iniisip ay napakahusay na pinigilan, ngunit hindi siya makatakas mula sa mapagmasid na mga mata ni Anastasia. Kabanata 677. Sa hapon, tumawag si Anastasia. Lorelai bago siya umalis papunta sa restaurant kung saan siya nagpareserba. Si Lorelai ang unang dumating sa pagitan ng dalawa, nang umalis siya sa kumpanya. Bandang 11:50 AM, isang babaeng naka-business attire ang dumating sa entrance. Nakaapdo ang kanyang buhok na uwak. Ang kanyang buong hitsura ay nagpapatalsik sa kanya ng maganda, na nagbibigay sa kanyang mapang-akit na vibes. Nabalitaan ni Lorelai mula sa kanyang ama na kinuha ni Anastasia ang burgwa. Palagi niyang iniisip na makontento si Anastasia sa pagiging isang may bahay, kaya nagulat si Lorelai nang makita ang babae ay naging chairwoman ng isang kumpanya ng alahas pagkatapos ng kasal. Si malinaw na si Anastasia ay hindi isang babaeng kulang sa motibasyon at naghahanap lamang ng kasiyahan sa kanyang buhay. Ang pagkakaroon ng kanyang sariling karera ay naging isang mas karampatang babae. Ang isang babaeng tulad niya ay mas masakit kaysa sa mga ordinaryong may bahay, at mahirap para sa mga lalaki na labanan ang kanyang alindog. Hindi na kinailangan ni Anastasia ang tulong ni Elliot para sumikat. Hindi napigilan ni Lorelai na mainggit sa kanya, nang si Anastasia ay bumaba sa kanang paa na may paborebleng background ng pamilya ng kanyang asawa. Gaano man kahirap si Lorelai at gaano siya determinado para sa kanyang mga mithiin, hanggat hindi siya nabibigyan ng kanyang pamilya ng mas magandang pagkakataon, kailangan pa rin niyang magtrabaho para sa iba. Sa kabaligtaran, pinamamahalaan ni Anastasia ang isang nakalistang kumpanya ng alahas pagkatapos ng kasal, na mayroong market value na higit sa 10 bilyon. Anastasia, nakangiting tumayo si Lorelai habang papunta si Anastasia sa mesa. Matagal nang hindi nagkita, dali-dali namang umupo si Anastasia sa tapat niya. Nabalitaan ko na kinuha mo ang burgwa. Kahanga-hanga ka. Isang taos-pusong papuri ang ibinigay sa kanya ni Lorelai. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. I am just trying to find something to pass time kasi nababagot ako sa bahay. Gusto ni Elliot na magsaya ako kaysa subukang pumatay. May bakas ng pagmamahal sa tono ni Anastasia habang sinasabi iyon. May ngiti si Lorelai sa kanyang mukha, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Ang sweet talaga ni Elliot. Ang kaligayahan ay nakasulat sa buong mukha ni Anastasia. Hindi ka nagkakamali. Maliban sa tatay ko, siya ang pangalawang lalaking naninira sa akin ng bulok. Kailan ka ba magkakaroon ng pangalawang anak? Naaalala ko na malapit nang mag-7 si Jared, di ba? Na-curious si Lorelai. Wala pa kaming ginagawang plano sa ngayon. Ito ay natural na darating. Napangiti si Anastasia sa naisip. Maya-maya lang ay tumunog ang phone niya kaya naputol ang pag-uusap nila. Excuse me saglit. Tumanggaw siya kay Lorelai at sinagot ang tawag. Hello. Sa pagtatapos ng tawag, nakapagdesisyon na si Anastasia. Sa hinaharap,
hindi kailanman isasaalang-alang ng Bergua ang artist mula sa kumpanyang ito upang kumilos bilang tagapagsalita ng aming brand. Sa buong tawag, si Anastasia ay nanatiling seryosong mukha at kapag natapos na niya ito, sa wakas ay naipahayag ni Lorelai ang kanyang pagkamausisa. Anong nangyari? May mali ba? Ito ay tungkol lamang sa isang artista na nag-overestimate sa kanyang sariling mga hangganan, casual na paliwanag ni Anastasia, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nababalot sa kaluluwa ni Lorelai. Sinubukan niyang akitin si Elliot sa ilalim ng aking ilong sa isang komperensya hindi pa matagal na ang nakalipas, ngunit alam ko iyon. Unti-unting tumigas ang ngiti ni Lorelai, at napayuko siya sa kahihiyan. Siguro wala sa isip ang artistang iyon para guluhin ka. Tinanggal ko ang kontrata niya sa pag-endorso at binigyan siya ng babala. Ita-blacklist ko siya kung maglakas loob siyang gawin ulit ito sa pangalawang pagkakataon. Sa kasalukuyan, wala sa mga artista mula sa kanyang kumpanya ang mabibigyan ng pagkakataon na maging tagapagsalita ng Bergua. Ang ngiti ni Anastasia ay banayad, ngunit ang kanyang mga mata ay tumagos kay Lorelai ng matindi. Namuti ang mga buko ni Lorelai habang mahigpit na nakahawak sa kanyang tasa, na hindi makapagsalita dahil dito. Alam niyang babala iyon mula kay Anastasia. Sa tingin mo ba tama ang pinili ko? Tanong ni Anastasia na may halong saya. As if on cue, sumang-ayon si Lorelai sa kanyang pahayag. Tama, naisip ko rin. Walang sino man ang mag-iisip tungkol sa pagsasabotahe sa iyong kasal. Siya ay malayo sa pagiging isang banta, mas tulad ng isang nakasisire sa paningin upang maalis. Humigop ng tsaa si Anastasia at iniba ang topic. Huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito. Sa halip, iba ang pag-uusapan natin. May trabaho ka na. Nakahanap ka ng A. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang financial firm. Tumanggaw si Lorelai sa kanya. Sa pagkakakilala ko sa iyo, wala akong duda na makakahanap ka ng magandang trabaho. Gayunpaman, mahalagang maghanap din ng pag-ibig. Napangiti si Anastasia. Ako ay nakikipagtulungan sa aking trabaho, at wala akong anumang libreng oras upang ituloy ang isang relasyon. Kabanata 678. Maaari akong magpakilala ng isang tao sa iyo kung sa tingin ko ay angkop sila. Si Anastasia ay masigasig sa paksa, magaling ako. Hindi mo kailangan. Nagmamadaling kumaway si Lorelai sa kanyang mungkahi. Hindi ito iginiit ni Anastasia dahil tumanggi si Lorelai. Samantala, inihain ang pagkain, kaya itinoon nila ang kanilang pag-uusap sa ibang paksa. Naniniwala si Anastasia na naiintindihan ng huli ang kanyang kahulugan, kahit na hindi niya sinabi ang malinaw. Nang matapos ang tanghalian ay tumayo na silang dalawa para umalis. Naglabas ng suot si Lorelai at ipinakita ito sa kanya. Ito ang suot na suot ni Elliot kahapon. Kailangan mo ba ng tulong para ipadala ito para sa dry cleaning service? Hindi na kailangang problemayan ka. Ako na mismo ang gagawa, sabi ni Anastasia habang kinukuha ang suot kay Lorelai. Pagkalabas nila ng restaurant ay naghiwalay sila at tinuro ni Anastasia ang isang sasakyan sa di kalayuan. Nandoon ang sasakyan ko. Magkita-kita tayo sa susunod. Paalam. Pinagmamasdan ni Lorelai si Anastasia habang paakay siya ng kotse, kung saan naghihintay ang isang babaeng bodyguard sa driver's seat. Umandar na ang sasakyan. Nang mawala na ang sasakyan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lorelai. Si Anastasia ay hindi isang babaeng dapat guluhin, dahil ipinapahiwatig niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa masamang pag-uugali ni Lorelai. Sa kabilang banda, inilabas ni Anastasia ang suot ni Elliot at inutusan si Adriglana, nasira ang suot. Harapin mo ito. Okay, madam. Naisip ni Anastasia na sayang ang magandang suot. Gayunpaman, nasira ito ngayon ng pabango ng ibang babae. Hindi niya ito itatago, at hindi rin niya hahayaang isuot ito ni Elliot. Hindi siya magiging bukas palad kapag ito ay tungkol sa kanyang relasyon, at wala siyang ibang pag-asa kundi ang kumilos si Lorelai at itigil ang pag-uudyok ng gulo para sa kanya. Samantala, si Sofia ay gumagawa ng bahay, mga gawain sa villa ni Arthur. Mag-isa lang siya sa villa. Lumabas si Emily sa pamimili, habang si Arthur ay may mga bagay na dapat asikasuhin. Nagsimula si Sofia sa pag-aayos ng kanyang study table, na sinundan ng paglilinis ng alikabok sa bawat ibabaw. Isang pamilyar na pirma ang nahadyap ng kanyang mga mata nang inaayos niya ang mga file ni Arthur sa mesa.
Ang pirma ay idiniin ng husto sa papel, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng biyaya mula sa personalidad ng may-ari, at walang alinlangan na pag-aari ito ni Arthur. Yumuko si Sofia sa ilalim ng mesa para sa mas magandang anggulong linisin. Maya-maya lang ay may nagtulak sa pinto at bumulaga ito sa kanya kaya nagmadali siyang tumayo. Biglang may kumatok sa kwarto. Habang sinusubukang tumayo ni Sofia, nontog siya sa kanyang noo sa mesa. Nakatitig sa kanya si Arthur na nanlalaki ang mga mata mula sa pintuan. Nadatnan niya itong may hawak na panlinis na basahan sa kamay, habang ang isa pang kamay ay nakadikit sa kanyang noo. Anong ginagawa mo? Iyon lang ang kaya niyang itanong. Naglilinis ako ng mesa, maamo na sagot ni Sofia. Sa pag-iisip ng kanyang pagkasabik, naglakad si Arthur papunta sa kanya at tiningnang mabuti ang kanyang noo. May bukol sa lugar kung saan nataman siya ng malakas sa mesa. Dapat gumamit ka ng malamig na compress. Okay lang ako. Hindi alintana ni Sofia ang sakit. Gayunpaman, nang ipagpapatuloy niya ang gawain, hinawakan ni Arthur ang kanyang baywang. Dahil sa gulat, mabilis siyang sumandal, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon at idiniin siya sa mesa. Hindi ka na lang makapaghintay na gantihan ako. Pang-aasar niya at napapikit. Sa harap niya ay isang pare ng mga mata na kasing itim ng gabi at malamig na parang bato. Malinaw sila ngunit puno ng misteryo. Nakaramdam ng pressure si Sofia sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Arthur. Bahagyang nakaawang ang mga labi niya sa hindi makapaniwala dahil ang iniisip niya noon pa man ay malayo at malayo na ang lalaki sa unang pagkikita niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatayo siya ng napakalapit sa kanya sa ilalim ng hapon, araw. Naiisip kong bayaran ka, nag-aalangan na nagsalita si Sofia. Kung gayon ay gagawin mo ito ayon sa gusto ko, hiniling niya. Biglang may namumuo sa loob niya na tikman ang labi niya, muli. Simula nang halikan siya nito nang wala sa oras sa hotel kahapon, ang pag-iisip ay nagsimulang magtagal sa kanyang isipan. Kailangan niyang kumpirmahin ang kanyang iniisip, kaya kailangan na lang niyang tikman ang tamis sa malambot nitong labi. Nang walang pag-aalinlangan, hindi nag-aksaya ng panahon si Arthur at pumasok para halikan sa labi. Ano? Ang matapang niyang kilos ay naging blanko ang isip ni Sofia. Hinalikan niya lang ulit ako. Ang payat niyang katawan ay malambot sa ilalim ng kanyang haplos. Ang pakiramdam ng magkadikit ang kanilang mga katawan sa ibabaw ng mesa ay nagdulot ng panginginig sa katawan ni Arthur, na nagparamdam sa kanya ng init at pagkabalisa. Nagtagal ang halik, gaya ng paulit-ulit niyang ginawa, para patunayan na tama siya. Napuno ng passion ang study room. Nakapikit ang mga mata, sabik na sinagot siya ni Sofia. Siya ay mapuwersa sa isang sandali at malumanay sa susunod, at siya ay nagulat na makaramdam ng kasiyahan mula sa kanyang mga aksyon na tila sila ay nagmamahalan. Sa wakas, pinutol ni Arthur ang halik at hinayla ang sarili. Ito ay isang hudyat kay Sofia habang humiga siya sa kanyang mga takong. Gayunpaman, nananatili ang pagnanasa sa silid ng pag-aaral, tulad ng isang paalala sa lahat na nagbahagi sila ng isang matalik na sandali. Kabanata 679. Hingal na hingal si Sofia nang bumalik sa silid na parang takot na puting kuneho. Habang tinatakpan niya ang kanyang mapupulang labi, ang tanging naiisip niya ay ang mga cool ngunit nangingibabaw ang halik ng lalaki, na lampas sa kanyang katanggap-tanggap na limitasyon. Ang impresyon na ibinigay sa kanya ni Arthur ay isang pag-iwas o ito ba ay ilusyon niya. Nabanggit pa nga niya kanina na gusto niyang gantihan siya sa pamamagitan ng sarili niyang paraan, kaya hinala niya na sinadya nitong ibigay niya ang sarili niya sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng mga dingding ng bintana habang nasa bulsa ang isang kamay. Nakasuot ng itim na kasuotan mula ulo hanggang paa, matigas ang posture niya habang naaaninag sa kanyang tingin ang ekspresyon ng mukha ng malamig niyang gwapong mukha. Hindi rin nakakatulong na medyo naging unstable ang kanyang hininga. May nararamdaman ba ako kay Sofia? Anong kalokohan ang nangyayari? Napatunayan kanina ang kanyang iniisip nang tumilapon ang lahat sa kanyang mesa. Bumalik si Emily mula sa kanyang pagiging gallivanting sa labas dahil ngayon ay isa na namang shopping spree para sa kanya. Sa likod niya ay may isang katulong na pumasok dala ang mga gamit na binili ni Emily. Kayong lahat ay dapat na bumaba. Iniwan ng nasabing katulong ang mga gamit at umalis habang si Emily ay nagtaas ng ulo para tawagin, Sofia.
Itinulak ni Sofia ang pinto upang ipaalam ang kanyang presensya at tumugon mula sa itaas, Miss Jennings. Bumaba ka at tulungan mo akong magayos. Bili ni Emily habang naka-cross legs ang pagkakaupo. Pagkababa ni Sofia, hiniling ni Emily na alisin ang mga gamit sa kanilang mga bag para ayusin ang mga ito. Pagkatapos, inanunsyo ni Emily ang presyo ng bawat item na inilabas ni Sofia. Ito ay isang limitadong edisyon na pares ng mataas na takong na may halagang 180. Mangyaring mag-ingat dito. Ang pares na ito ng silk pajama ay iba sa iba't ibang uri ng 70. Kahit isang thread ay hindi masisira. Ang pitaka na ito ay may presyo ng pagbili na 1.8 milyon. Hindi mo ako mababayaran kapag nasira mo ito. Natahimik si Sofia nang marinig ang sinabi ni Emily. Hindi siya maaaring sumang-ayon sa konsepto ng pagkonsumo ni Emily. Halatang hindi rin siya nagseselos kay Emily dahil alam niyang magagamit ni Emily ang pamimili bilang isang paraan para magpalipas ng oras. Artek, sa tingin mo ba maganda sa akin ang binili kong damit? Kumuha ng palda si Emily at ikinumpara ito sa kanyang pangangatawan. Nakapatong ang kamay ni Arthur sa banister habang nakatitig sa babaeng nakayuko para ayusin ang shopping haul. Nang makarinig si Sofia ng mga yabag sa likuran niya, sa sobrang takot niya ay nahulog niya ang bag sa sahig at bumagsak. Nagulat si Emily nang makita niya ang eksena sa harap niya at sinabing, may lakas ka ng loob na ihulog ang pinakamahal na bag. I'm sorry, mabilis na paghingi ng tawad ni Sofia. Ang kanyang mahahabang binti ay lumakad papunta kay Sofia at nagutos siya pagkatapos, lumabas ka sa akin. Ngayon na, wala siyang lakas ng loob na tumingin. Arthur sa mata. Oo, naunang umalis ang lalaki, pagkatapos ay ipinaalam niya kay Emily, Miss Jennings, hayaan mo muna akong lumabas kasama si Young Master Wise. Artie, saan ka pupunta? Hayaan mong samahan kita doon. Sabi ni Emily habang nagmamadaling sumunod. Dahil hindi pinayagan ni Arthur ang kanyang bodyguard na nagmamaneho ng sasakyan, sumakay siya sa driver's seat ng isang SUV at pinaalam ang bodyguard na huwag sumama. Agad na sumagot ang bodyguard, Guro, kailangan tiyakin ang iyong kaligtasan. Giit ni Arthur, hindi ka dapat sumama. Umupo si Sofia sa passenger seat habang nagmamaneho palayo sa gate ng villa. Young Master Wise, saan tayo pupunta? Curiosity niyang tanong. Pumunta tayo sa lugar kung saan malilinaw ang ating isipan. Linisin ang ating isipan. Pinag-isipan niya ito at nagtanong, paano ang isang simbahan? Napanatili niya ang kanyang pag-aaral sa kalsada sa kanyang harapan sumagot siya ng, tama iyon. Matapos masuntok ang address sa kanyang navigation system, hindi niya maiwasang hindi mapakali. Hindi niya kayang baliwalain ang katotohanan na kung ano man ang nangyari sa pagitan nila kanina sa pag-aaral ay isang katotohanan. Palihim niyang tinitigan ang lalaking nasa likod ng manibela at hinangaan ang mapupungay nitong manipis na labi, ang sexy at gwapong katangian nito habang ang ganoong aksyon ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Napakatahimik sa loob ng sasakyan kaya rinig na rinig ni Sofia ang tibok ng puso niya. Si Arthur naman ay nanatiling tahimik sa buong paglalakbay. It was already 3 PM at aabutin sila ng mahigit 1 oras bago makarating sa simbahan. Sa oras na sila ay dumating, ang sesyon ng panalangin sa kalagitnaan ng hapon at ang mga parokyano ay umalis sa bakuran ng simbahan, kaya tahimik ang paligid. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, pinaliwanag nito ang makasaysayang lugar ng pagsamba na may isang uri ng tahimik na kagandahan. Naka-all black siya at may aura ng distansya sa kanya habang si Sofia ay nauna sa pagsindi ng kandila sa harap ng altar. Paglabas niya, nakita niya itong sa tabi ng pinto sa kanyang nakatayong slim at eleganteng tangkad, na nagbunga ng isang kapanapanabot na kagandahan. Kabanata 700. Ilang segundong nasa sariling mundo si Sofia hanggang sa dumapo sa kanya ang matalim na tingin ng lalaki. Noon lang siya nakabawi at lumapit sa kanya. Bigla na lang siyang halos mawalan ng balanse dahil sa madulas na daan sa ilalim niya. Sigaw niya nang mawalan siya ng balanse at nahulog sa braso niya. Niyakap siya ni Arthur para pigilan siyang mahulog, pero nahuli siya ng segundo. Habang yakap-yakap ni Sofia ang mga lalaki, lumuhad siya sa harap ng mga binti nito at napakalapit ng mukha nito sa isang lugar kung saan ituturing ng isang lalaki na nagtatagpo. Gusto niyang mamatay on the spot.
Napayuko siya at napabuntong hininga dahil sa buong panahon ng pagkakakilala niya, ito na ang ika-umpteenth time na makita siyang nahihiya. Buti na lang at walang tao sa paligid nila. Kaya, inabot niya ito at tinulungan siyang tumayo, ngunit ang mukha nito ay mas mapula pa sa hipon. Sorry. Hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay habang ang mahahabang payat nitong mga daliri ay nakahawak sa kanya. Halata namang hawak niya si Sofia sa poster na parang maghahalikan na sila. Dumaan sila sa pasukan at umakyat sa mga hagdan, na tinatansya nilang nasa layo na 200 metro, kung saan naroon ang pangunahing simbahan. Nasa kalagitnaan na ng pag-akyat ay pinagsisihan ni Sofia ang kanyang desisyon habang hinihingal. Sa lahat ng lugar na maaari niyang imungkahi, bakit kailangan niyang magmungkahi ng simbahan sa burol? Sa kabaligtaran, ang lalaki sa tabi niya ay nakaka-relax. Hindi siya hinihingal at hindi rin namumula ang mukha. Habang dahan-daang hinihipan ng hangin ang kanyang buhok sa medyo magulo na estado, naging kasing sexy siya nito. Hindi ka na makakaakyat, nakangiting tanong ni Arthur. Kaya ko pa, ngayon na siya ay nasa ilalim ng kanyang mga tingin, siya ay matapang na sumagot. Kakayanin ko kahit sa isang hininga. Ipinagpatuloy ni Arthur ang kanyang pag-akyat habang si Sofia ay pinilit ang kanyang sarili na sumunod mula sa likuran habang natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ngayong nasa tuktok na sila ng burol. Pakiramdam niya ay sulit ang pagsusumikap dahil kapansin-pansin ang mga tanawin mula sa kinaroroonan nila. Ang sinaunang simbahan ay kahawig ng isang tahimik na lugar na may malawak na kasaysayan sa likod nito. May hawak siyang bote ng tubig, na dinala niya mula sa sasakyan. Tapos, naglakad siya palapit sa kanya at inabot ang bote sa kanya. Inumin mo. Nang makita ni Sofia sa kalahating laman ang bote, napagtanto niyang nainom na niya ang kalahati nito at iniwan ang natitira para sa kanya. Anong meron? May laban ka ba sa laway ko? Nabasa ni Arthur ang iniisip niya. Umiling siya at same time na kinuha iyon nang namumula ang mukha bago niya tinanggal ang takip ng bote. Sino ba naman ako para Sir An? Naghalikan na nga kami ano naman ang pinipili ko. Parehong pumunta sina Sofia at Arthur sa pangunahing lugar ng simbahan kung saan makikita ang mga kandila para magamit nila sa pag-aalay ng kanilang mga panalangin. Pagkatapos, kumuha siya ng 6 na kandila at sinindihan ito bago ibinigay sa kanya. Sundin ang aking mga aksyon at sabihin ang iyong mga panalangin. Sabi nila, may mga milagrong nagaganap kung dito ka magdasal, kaya sana pagbigyan. Nang kunin niya ito ay sinundan niya ito ng kainahinala. Una, iniwan nila ang mga matangkad na kandila sa lalagyan ng kandila sa isang gilid ng simbahan bago sila pumunta sa mga bangko at lumuhad. Walang kamalay-malay si Sofia na nag-wish siya ay nakadilat pa rin ang lalaki sa tabi niya habang pinagmamasdan ang magandang ngunit seryosong mukha nito. Para bang sinisikap niyang magdasal ng same time. Nang matapos iyon, gamulong ang mga sulok ng labi niya sa isang ngiti. Nang mangyari ito, naging sanhi ito ng hindi malay ni Arthur na sumunod at nang makita niya ang kanyang matangkad na mapupulang makapal na labi, bumili ng tibok ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang nakakasilaw at mahahabang pilak mata nito, dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa paraang nakakatawa, para magkunwaring nasa kalagitnaan siya ng pagdarasal. Ngayong pagkakataon na ni Sofia na humanga sa kanya, napagtanto niyang hindi pa rin siya nagdasal. Mas lalo siyang gamwapo ngayong nakapikit na ang mga mata. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay tila masusing inukit ng mga anghel sa itaas na may perpektong sukat. Marahan siyang napalunok at nagkikimkim ng hindi maipaliwanag na mga iniisip habang pinagmamasdan siya. Anong nangyayari? Dahil ba hinalikan niya ako? Nagsimulang bumili ng tibok ng puso niya habang iniisip iyon. Teka, hindi ito nangyayari ayon sa plano. Ako yung nanligaw sa kanya para mahulog siya sakin, tapos hihingi ako ng tawad. So, bakit ba ako nagdadalawang isip tungkol sa kanya? Bagamat nakapikit ang mga mata ni Arthur, sensitive siyang tao at alam niyang sinusukat siya ni Sofia. Dahil dito, sinadya niyang imulat ang kanyang mga mata. Pagkalabas mula sa pangunahing lugar ng simbahan, dumating sila sa community center kung saan hindi niya napigil ang sabihin, Young Master Wise, dito nagkikita-kita ang mga kabataang single para makihalubilo sa isa't isa. Gusto mo bang magtungo at makilala ang kanilang mga babae? Who knows baka mamit mo ang MS mo. Tama.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.